Hinampas ng hangin sa disyerto ang buhok ni Layla. Mahapdi ang kanyang mga mata dahil sa alat, pero hindi siya natinag. Ang Jeddah, ang kanyang lungsod, ay sinasakal at alam niya kung sino ang may hawak ng lubid. Ang pamilyang Al-Sharif, isang pangalang binabanggit ng may takot, ang kumokontrol sa lahat. Mahigpit ang kapit nila sa bawat negosyo, bawat kanto. Sila ay parang kanser, at si Layla, anak ng isang siruhano, alam kung paano sumugat ng malalim. Nagsimula ito sa kanyang kapatid, si Samir. Isang mabuting tao, masipag, tapat. Tumanggi siyang magbayad ng pera sa mga Al-Sharif. Pagkalipas ng isang linggo, ang kanyang tindahan, na puno ng kulay at mga pampalasa, ay naging abo. Walang ginawa ang pulis. Naparalisa sila ng takot. Sumumpa si Layla na siya ang magiging lunas. Hindi inosente si Layla. Alam niya ang mga panganib. Ngunit ang takot ay isang luho na hindi niya kayang bayaran. Kailangan niyang maging matalino. Kailangan niyang maging invisible. Gumalaw si Layla sa souk, parang multo sa karamihan. Nakinig siya, matas ang kanyang pandama. Ang mga mangangalakal, ang kanyang mga kakampi sa tahimik na digmaang ito, ay nag-usap ng pabulong. Isang pangalan dito, isang petsa doon, isang kargamento ng mga illegal na produkto. Bawat impormasyon ay isang ladrillo sa pader na kanyang itinatayo laban sa mga Al-Sharif. Mahaba ang mga araw, puno ng nakakapagod na trabaho. Dinokumento niya ang lahat. Mga petsa, oras, plaka ng sasakyan, mga pangalan. Ang kanyang maliit na apartment ay naging war room, puno ng mga mapa, litrato, at mga pulang sinulid na nagkokonekta. Isang pangalan ng paulit-ulit na lumulutang si Ghazi, ang bunsong anak na Al-Sharif. Ambisyoso, pabaya, siya ang mahinang link. Alam ni Layla kung mabubunot niya si Ghazi, maari niyang pabagsakin ang buong imperyo. Sinundan ni Layla si Ghazi. Kumikilos siya ng may kayabangan ng isang taong naniniwalang hindi siya maaring masaktan. Sinundan niya ito sa isang bodega sa daungan, ang kanyang sentro para sa smuggling. Ito na ang kanyang pagkakataon. Kumabog ang kanyang dibdib habang palihim siyang pumapasok. Maalikabok ang hangin, amoy isda at iba pa, isang bagay na illegal. Mataas ang mga nakasalansan na kahon, minarkahan ng mga piking label. Kinuha ni Layla ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Kailangan niyang idokumento ang lahat. Biglang, may ingay, mga yabag. Natigilan si Layla, parang nagyelo ang kanyang dugo. Nahuli siya. Ang ebidensya ni Layla ay sumasabog. Inilantad nito ang network ng mga Al-Sharif, ang kanilang katiwalian na umaabot sa pinakamataas na antas ng gobyerno. Ang paglilitis ay naging sikat sa media. Pinanood ng mga tao, nabigani, habang ang babaeng nangahas na hamunin ang hindi magagapi ay pinabagsak sila. Hindi ito madali. May mga banta, may mga pagtatangka sa kanyang buhay. Ngunit si Layla, binabantayan ng mga taong binigyan niya ng lakas ng loob, ay nanatiling matatag. Ang hustisya, na dating malayong pangarap, ay naging katotohanan. Ang paghatol sa mga Al-Sharif ay nagpadala ng mga shockwaves sa Jeddah. Ito ay isang bagong umaga. Isang umaga na si Layla, ang walang takot na babaeng tumitig sa isang mafia, ang nag-iisang nagdala